Napag-usapan natin ang pagbabalik nitong si Rimuru at ang mga kalaban na bumungad sa kanya, which is ang tatlo na arguably ay kasama sa mga pinakamalalakas na karakter sa may Tensura. Guys, alam nyo ba na nanalo ako recently sa may top 1 na Philippine card game, which is ang Tongits Go. Pwede nyo makita ito sa may top right corner ng inyong mga screens. Ito ay over 1,000 Go Stars. Kailangan nyo lang talaga na mag-login araw-araw. Ang maganda pa nun, pwede mo i-convert itong Go Stars into loads sa Dexopass or even cellphone rewards. At sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano manalo ng maraming Go Stars. Pero bago yun, make sure to update your Tongits Go app kasi mas maraming rewards sa may updated version ng 2025. So ito na nga guys, ang unang way mag-sign up lang kayo sa mga free Go Stars tournament. Makikita nyo ito sa may lobby. Wala ditong entry fee at ang top 10 players sa may tournament na ito makaka-receive ng Go Stars na reward. Ang first place makakakuha ng 300 Go Stars na pwedeng i-convert to 300 pesos load. Ang second way naman ang pagsali sa may Tongits Go mission kung saan kailangan mo lang makompleto ang mga daily task para makapag-claim ka ng mga rewards. Madali lang ito. Kapag umabot ka ng level 51 makaka-receive ka ng 10 Go Stars. Pag nakompleto mo naman ang lahat makaka-receive ka na agad ng 100 Go Stars. Kung ayaw mo naman maglaro ng mga tournaments or mission pass wala ring problema kasi meron pang isang way. Pwede mo naman subukan ang mga mini games. Ganun lang kadali guys. Kaya mag-download na kayo ng Tongits Go gamit ang link natin sa may description. Again, hindi ito sugal. Kaya wala kayong ilalabas na pera. Ipapakita ko sa inyo at the end of the video kung paano naman mag-claim ng mga rewards. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling pwede nyong i-check yung link sa my description. Aware na naman daw itong si Rimuru patungkol sa domination ability nitong si Feldway, pero never daw na pumasok sa may isip niya na magagawa nitong ma-manipulate itong si Milim. Hindi rin ito na-anticipate maging nitong si Shell Sensei, pero hindi naman daw natin pwedeng sisihin itong si Shell nang dahil dito kasi in the first place napakalakas daw nitong si Demon Lord Milim. Hindi ito basta-basta nagaganahan ng kahit na anong domination power. Tsaka palagi daw sinasabi nitong si Milim na hindi daw gumagana ang mga ganong klase ng mga power sa kanya. Katulad na lang nung time na nagpanggap nga itong si Milim na nakokontrol siya nitong si Clayman. Dun sa may event na yun itong si Milim mismo ang nagsabi na useless daw ang domination powers kapag sa kanya ito ginamit. Then nagsalita uli itong si Shell Sensei na kapag hinayaan daw nilang patuloy na magwala itong si Milim may risk daw na mag-collapse ang buong mundo. At para mapigilan daw nila yon kailangan daw nilang gawan ng paraan ang Regalia Dominion. Meron daw siyang naiisip na paraan, pero isa daw itong mahirap na gamble para silang susugal dito kasi walang kasiguraduhan na ito ay gagana. Frankly daw hindi daw advisable na gawin ang isang bagay kapag napakababa ng chance na mag-succeed. Pero since wala naman daw silang choice wala daw silang ibang magagawa. Pero napatanong itong si Rimuru na bakit daw target nitong si Feldway ang Sacred Tree dito. Kaya ipinaliwanag nitong si Shell Sensei na ang Divine Tree daw na pumoprotekta sa may capital ng Sorcerer's Dynasty of Sarion merong isang napakalaking role. Isa daw itong malaking tree na big enough para i-hold ang isang buong city. Pero hindi lang daw yon. Malaki daw ang role nitong Sacred Tree na ito sa pag-i-stabilize ng magicules sa may buong mundo. As a result napipigilan ang mga malalaking natural disasters. Ito pala ang purpose ng Sacred Tree na balak sirain nitong si Feldway. Nung narinig nitong si Rimuru ito hindi niya na daw ito pwede na basta i-ignore kasi napakalaking disaster daw pala kapag nag-succeed itong si Feldway dito. Kaya kailangan daw nila itong mapigilan. Pero kung hindi naman daw nila mapigilan itong si Milim at least ay i-evacuate daw nila ang mga nakatira dito ng mga residente. Kasama nitong si Rimuru itong si G. Crimson ngayon at nagrereklamo itong si G. Crimson dahil nga sa ginawa nitong si Feldway. Napakalala daw talaga nitong Feldway na ito. Buti na lang daw at good decision pala na isinama siya dito nitong si Rimuru. Kasi kung hindi nga daw sumama itong si G. Crimson ngayon wala daw silang magagawa. By the time daw na umaksyon sila tapos na ang lahat. Natatakot nga kasi itong si G. Crimson na magpakita kaagad.
kasi baka biglang dumating naman itong si Ivaraj sa kalagitnaan ng laban habang nakikipaglaban siya sa isang malakas rin na opponent. Ang bala kasi ni Gay Crimson siya ang tatapat kay Ivaraj, pero ngayon sumugod na nga rin itong si Gay Crimson at ang tinapatan niya uli ngayon itong si Velsard. Tapos itong si Rimor naman ang sumugod kay Milim. Papunta nga kasi itong si Milim ngayon sa may Saryon para sundin ang ibinigay sa kanyang order nitong si Feldway. Sinubukan na kontakin itong si Rimuru, itong si Almesia gamit ang kanilang cellphone, pero for some reason daw hindi ito sumasagot. Siguro daw busy rin talaga ito ngayon. Masama daw ang pakiramdam dito nitong si Rimuru, kaya ang kinontak na lang daw niya ngayon itong si Benimaru kasi mas madali ito gamit ang telepathy net nila. Sobrang bilis daw ng paglipad nitong si Milim at nahihirapan itong si Rimuru na humabol dito. Nagbato na rin itong si Rimuru ng iba't ibang mga atake, hoping na madidistract itong si Milim at titigil ito dito, pero hindi rin ito may epekto. Hindi naman seryoso itong mga atake na ito nitong si Rimuru, pero still powerful pa rin daw ang mga atake na yon, pero automatically daw yon na nai-block nitong si Milim. Nag-roll lang itong si Milim ng isang beses at wala na naging mga epekto sa kanya ang mga ibinato sa kanyang atake. Tapos hindi lang yon, dahil sa pag-roll nitong si Milim na yon natuyo ang river na tinamaan ng sound waves. Kaya naisip dito nitong si Rimuru na hindi daw magandang idea na basta-basta na lang na magbato kay Milim ng kung ano-ano mga atake. Kaya kinausap na lang nitong si Rimuru itong si Benimaru nang bigla ang nag-report itong si Shell Sensei dito na although mababa daw ang probability of success meron daw siyang naisip na plano. Wala nang time itong si Rimuru para mag-isip pa dahil sobrang bilis ng lipad nila at ilang sandali na lang makakarating na sila sa may Saryon. Kaya kahit na mababa ang success rate nito nagtiwala na lang itong si Rimuru and ini-inform nitong si Rimuru itong si Benimaru patungkol sa kanilang situation at kung paano nila ito i-handle para makapag-launch sila ng isang organized na operation. Ngayon, punta naman tayo sa may Saryon mismo. Currently, hindi aware itong sila Almesia sa may paparating na trahedya kasi sinubukan nga siyang i-contact nitong si Rimuru pero hindi naman nag-succeed dito. Nagtanong itong si Sylvia na kung sa tingin daw ba nitong si Almesia pupunta itong si Rimuru dito. Kaya sumagot itong si Almesia sa kanya na hindi daw possible yon kasi mukhang nagra-rampage daw ngayon itong si Demon Lord Milim. Kaya pinuntahan daw ito nitong si Rimuru para pigilan ito. Nagulat naman itong si Sylvia nung narinig niya yung sinabi nitong si Almesia. Napakalaking trouble daw talaga kapag itong si Milim ang naging problema. Kaya nagpaliwanag pa itong si Almesia sa kanya na mukhang ang dahilan daw kung bakit ito nagwala dahil sa may Frost Dragon na si Velsard. Kaya isinama rin daw nitong si Rimuru si Demon Lord Gay Crimson nang dahil dito. Napaisip itong si Sylvia na nakakamangha daw kasi nagagawa daw nitong si Rimuru na isama itong si Gay Crimson kapag may pupuntahan siya kasi itong si Gay Crimson nga absolute overlord at hindi ito nakakaladkad ng kahit na sino para makipaglaban, pero mukhang nagagawa daw ito na isama nitong si Rimuru para tumulong nga sa kanya. Pero lalo dito naging klaro kay Sylvia na malaki nga talaga ang issue dahil si Gay Crimson at Rimuru na mismo ang pupunta para idilang problema. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm. So paano nga ba exchange ang Ghost Stars for load o Sodexo Pass o iba pa mga gifts? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-invite ng 3 Facebook friends at maglaro ng 50 games, pwedeng Tong 8s or Lucky 9. Once na nagawa mo na yon, makakita ka ng gift icon. I-click mo lang yon at dun ka na mamili kung anong gusto mong item na pag-swapan ng naipon mo na Ghost Stars. Again, meron nga pala tayong link sa may description at mamimigay tayo ng shoutouts sa mga magda-download. Isend nyo lang yung screenshot na nag-download nga kayo gamit ang ating link sa ating Facebook page na makikita rin sa may description. Ilalagay ko ang mga shoutouts na ito bago mag-start ang bawat mga video.